Alam mo, wag ka na mag-Baguio kung ayaw mo mangyari din sa'yo yung nangyari sa akin. Last year kasi nag-Baguio ko and ayun, mula noon, lagi ko na nami-miss and nag-crave na magbakasyon ulit sa Baguio. Kaya this 2024, yung first travel natin, umakyat tayo sa Baguio. So in this vlog, isi-share ko sa inyo yung pinagstayan namin, yung ginawa namin for 3 days and 2 nights. And by the way, kasama ko yung best friend ko. So for our day 1, sumakay kami ng bus from the bus terminal. Since ayaw na namin dumagdag sa traffic sa Baguio, kaya nag-commute na lang kami. And mas tipid and less pagod since dalawa lang kami. 1:30 p.m. kami nakaalis from the And yung bus na nasakyan namin is yung regular, so hindi siya express. So nasa 4.5 hours yung biyahe. Then 423 pesos yung pamasahe per person from the to Baguio. Then around 6 p.m. na kami nakadating sa Baguio. So finally, nasa Baguio na ulit tayo. So dumiretso kami sa hotel para mag-check-in. Nagstay kami sa Hotel Venice sa Session Road. Solid dito, as in nasa Session Road lang and budget-friendly din. And syempre, meron akong video ng room tour, yung details ng room. I-follow nyo ako para mapanood nyo din yun. Nagpahinga lang kami ng onte and then bumaba din kami para mag-dinner. And since katapat lang mismo ng hotel yung Luisa's Cafe and isa to sa mga kinikrave ko, dito na kami nag-dinner. Laging matao dito sa Luisa's Cafe, so alam mong legit. And in-order namin yung Luisa's Special Mami and asado na siopaw. And for me, masarap talaga dito. Hindi OA yung soup, ako lang talaga yung OA. Basta ang simple lang pero masarap and fresh. Parang ganon. Must try talaga to pag nag-Baguio kayo. If first time nyo, pwede nyo itry yung mga solo na wonton soup nila and magigets nyo yung sinasabi ko. After namin mag-dinner, syempre naglakad-lakad kami along Session Road, picture-picture, in-enjoy namin yung weather, tapos nadaanan namin yung Viscos and parang tinatawag kami ng strawberry shortcake, kaya umorder kami ng slice. And pagkakain namin dito, ayun na, talagang feel mo na nasa Baguio ka na talaga. Then after mag-dessert, lakad-lakad ulit, nakadating kami sa SM Baguio, then halos pasarado na sila. Sakto nung nandun na kami sa Sky Terrace, ayun, nagki-clearing na yung mga security. Buti pinagbigyan pa nila kami na mag-picture taking saglit. And actually, pinicturean din nila kami. So, thank you din sa mga security guards ng SM Baguio. And after namin doon, walang no choice na yung best friend ko, kundi sumama kasi I need some tequila sunrise. And syempre, doon tayo sa familiar pumunta. Sinama ko siya sa Ampersand. And ayun, hindi kompleto yung Baguio trip nyo kung hindi kayo magna-night out sa Baguio. So, tamang drinks lang and medyo mapanakit na yung mga songs na piniplay and yung mga hirit ng MC, kaya umuwi na din kami. Bago kami bumalik sa hotel, dumaan muna kami sa Foam Coffee kasi 24 hours naman sila. Pero wala daw hot coffee. Medyo pa-midnight na. So, malamig na. So, mukhang sa SM Clark na lang namin matitikman yung Foam Coffee na yan. Then, bumalik na kami sa hotel para matulog. Especially, yung day 2 namin, pupunta kami sa Northern Blossom, yung sa Atok, Benguet. Itutuloy-tuloy ko na yung chika ko. So, day 2 na, ayun, maaga kami gumising. Kahit na gaano ka kapuyat or hindi ka morning person, pag may free breakfast sa hotel, maaga ka talagang gigising. So, nag-breakfast na kami and since breakfast buffet siya, ang dami kong nakain. Pero okay lang kasi brunch na namin yon. After namin kumain, nag-ready na kami para mag-check out kasi pupunta kami sa Atok, Benguet. Nag-early check out kami mga 10:30 a.m. And kahit naka-check out na kami, ayun, iniwan namin yung mga bags namin dito sa Hotel Venice. And since DIY lang kami papuntang Atok, Benguet, so pumunta kami sa Center Mall. Center, hindi Central kasi yung vlog ko sa Sagada na sabi ko Central Mall. Doon yung terminal ng mga bus papuntang Sagada na dadaan din sa Atok, Benguet. And may mga van doon papuntang Northern Blossom. So nag-van na kami para mas mabilis yung biyahe. 1.5 hour pag naka-van and 200 pesos yung pamasahe per person. So 11 a.m. kami nakaalis ng Baguio. And 12:30 p.m. kami nakadating sa Northern Blossom. Pagdating namin doon, sakto na lunch break nila. So, nag-lunch na rin kami and merong restaurant doon. And in fairness, ang sarap ng food. In-order namin is yung dinawis, grilled yempo, and may salad, and syempre yung red rice nila. Then after namin mag-lunch, nagbayad na kami ng entrance fee na 250 pesos per head. May kasama na yung free coffee and bread sa end ng ikot nyo sa farm. And then hindi na pala kailangan pumunta sa tourism office kasi may kiosk na yung LGU dito for registration and environmental fee which is 50 pesos per person. Tapos ayun, bibigyan nila kayo instruction and organize sila, tourist ready. Dahil weekdays din, medyo onti lang yung tao. So ayun, iniikot namin yung farm. Ang daming iba-ibang flowers. And medyo malamig din. Pero pinush pa rin namin na mag-dress kasi why not, diba? And kami na talaga yung nagsawa sa mga spot na ang gandang mag-picture taking. Tapos nagpapa-picture din kami doon sa mga staff nila. Ang gagaling nila, alam nila yung best spot. And sila na rin nag-a-adjust ng mga camera settings. So after namin maikot yung farm, ayun, nag-coffee na kami and yung bread. And after nun, so kailangan na namin bumalik sa
Baguio. So buti na lang doon sa may entrance din nila nakaparada yung mga van na pabalik ng Baguio. And sakto, nung sumakay kami, paalis na. So 3 p.m. yon and 4:30 p.m. nakabalik na kami sa Baguio. Nung nasa Baguio na kami, dumaan lang kami sa public market para mamili ng pasalubong. And then kinuha na ulit namin yung gamit namin doon sa Hotel Venice. And since mga nasa 5 p.m. na noon, medyo rush hour na, pahirapan pala sa pagkuha ng taxi. So nakasakay pa kami ng taxi doon na sa may mga bus terminal. Kasi yung pag-i-stayan namin is nasa 10 to 15 minutes away from yung city proper. So around 6 p.m. nakarating din kami sa wakas sa The Ledge, Baguio. Dito kami nagstay nung second night. And ayun, nawala yung pagod namin dahil sa ganda ng view, ang ganda ng room. And syempre may another room tour tayo dyan. So finalo mo na ba ako para makita mo din yung mga videos na yun. So, nagpahinga lang kami ng onte and then lumabas kami for dinner. And gusto sana namin kumain doon sa Hoy or yung House of Yogurt na restaurant. Pero medyo maaga nagsara, kaya hindi na namin naabutan. So, nag-dinner na lang kami doon sa may Summer Pines. Ito, option to, pag nag-stay kayo sa The Ledge, ito yung pwede nyong puntahan para kainan. Maraming available na restaurants dito. And kumain kami doon sa Mana. Then, after dinner, so bumalik na kami sa room namin para ma-enjoy talaga namin yung city lights, yung view, and syempre yung weather. Sobrang lamig. So yung first night namin is parang sa city kami nagstay. And then itong second night is talagang yung mafe-feel mo yung Baguio weather. So itutuloy-tuloy ko na yung kwento ko sa day 3. So maaga kami nagising. Ayan, doon pa lang sa room namin nakikita mo na yung sunrise. And free breakfast din dito sa The Ledge. And more on talagang nag-relax na lang kami. So 12 noon nag-check out kami and then pumunta na kami dun sa bus terminal. Pero iniwan namin yung mga bagahe namin or mga gamit namin sa bus terminal. Merong available na baggage counter din. And nakapag ikot-ikot pa kami sa Burnham Park. Nag-strawberry taho, nag-strawberry ice cream. And then after noon, bumalik na kami sa bus terminal. Kinlaim na namin yung mga bags namin. And ayun, sumakay na kami ng bus pabalik ng Pampanga. And this time, yung nasakyan namin is yung express, yung dadaan ng T-Plex. So, mas mabilis, 3.5 hour lang yung biyahe hanggang Dao. Pero parang mas mura yung pamasahe, 416 lang per person. So, hindi ko sure bakit. Pero ayun, so around 6:30 p.m. nakabalik na kami sa Pampanga. And that's it. If napansin nyo, wala kami masyado pinuntahan ng mga tourist spot. Kasi pareho namin na gusto na chill lang, talagang Baguio lang. So, next videos ko, isi-share ko yung mga room tour ng mga pinagstayan namin. Or if mayroon kayong questions, let me know in the comments. And don't forget to follow me for more travel, food, and healing stories.